Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. China at Pilipinas, nagkakainitan na nga ba? Chinese diplomat, minumungkahing ideklarang persona non grata ni Senator Soto, mga babayan. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito, grabe, no? Mainit na mainit ngayon, mga babayan, ang balitang ito dahil ang Senado at ang China, mga babayan, ay tila nagkakainitan po, no? Dahil po dito sa mga naging pahayag po ng China laban po sa ating bansa, mga babayan. At ito nga po si Senate President Soto, iminumungkahi pong ideklarang persona non grata ang Chinese diplomat, mga babayan. Ayan po, mga babayan, no? Alam nyo, dito magkakaalaman talaga sino ang mga pro-China at pro-Philippines, mga babayan. No? Kasi kung ikaw talaga ay makabayan at kung ikaw talaga ay totoong Pilipino, ipaglalaban mo yung ating bansa. Hindi ka kakampi sa mga Chinese. Dito magkakaalaman talaga, mga babayan. Pero mukhang ngayon pa lang, first round pa lang, mga babayan, may mga nagpapakita na ba ng kanilang mga kulay? Basahin muna natin, no? Chinese diplomat bilang persona non grata, mga babayan. Minumungkahi ni Senate President Tito Soto sa sesyon ng Senado ngayong Martes, January 27 na ikonsiderang pag-aralan ang posibilidad ng pagdedeklarang persona non grata kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei, mga babayan. No? I suggest that we study the possibility of declaring that particular person persona non grata, sabi po ni Soto. Sinabi ito ni Soto kasunod ng muling pagpuna ni Senator Risa Hontiveros sa muli na namang social media post ng opisyal laban sa mga opisyal ng bansa kaugnay ng resolusyong pinirmahan ng 15 senador nitong Lunes, January 26, mga babayan. Yan pong resolusyon na yan ay ang pagprotesta po laban sa China, mga babayan. Pero mukhang ngayon pa lang magkakaalaman na, mga babayan. Dahil dito po, no, sa post na to, yan, makikita natin, no, senators who did not sign the resolution condemning no, Chinese embassy's criticism. At kung mapapansin natin dito, mga babayan, karamihan po na nandito ay mga nasa Duterte block. Makikita nyo talaga, mga babayan, no? May bahid ba? Ano sa palagay ninyo, no? Bakit kaya hindi sila pumirma, no, sa resolution na kumukundina sa Chinese Embassy, mga babayan, no? Sa criticism ng Chinese Embassy, mga babayan. Natatakot ba sila sa China, mga kababayan? Panoorin muna natin tong balita na to, Ito po yan, No, ito pong balita na to sa Manila Bulletin. Panoorin muna natin ano nga ba nangyari kanina. Way of a very brief co-sponsorship and more of a manifestation. Gusto ko lang pong i-bring sa atensyon ng lahat ng mga kasama dito sa Senado na nung oras na 3:22 p.m. ngayong hapon, 22 minutes lamang mula nung binuksan natin ang ating sesyon. At posibleng bago pa ispinonsor ng Ginoo mula sa Pampanga, Senator Kiko, ang ating Sense of the Senate na resolution, may post na naman ang Chinese Embassy Manila. Alam nyo, itong mga to, mga babayan, no, dapat siguro talaga kumilos na ang ating gobyerno. No, ako honestly, para sa akin, patalsikin na yung mga yan. Wala naman silang ginawang maganda dito sa ating bansa. Kundi guluhin lang tayo, baka mamaya marami nang naitanim na spy dito sa atin. Baka ultimo yung mga tumatakbo o mga nasa pwesto ng mga politiko, mga Chinese spy na pala.
tungkol sa paksa ng ating resolusyon. Ngayon naman, si Deputy Spokesperson of the Chinese Embassy, Guo Wei, sabi niya, echoes do not make a claim true. What matters is whether the argument stands up to scrutiny, not how many voices repeat it. At nirepost nila yung visuals ng 15 senators condemn Chinese embassy's criticism of Philippine officials. Nang ibig sabihin ng unang linya ng post ni Deputy Spokesperson of the Chinese Embassy Manila, Guo Wei, gaya-gaya lang tayo sa isa't isa, tayong lahat na pumirma so far sa resolusyon. Ang ibig sabihin sa post niya, hindi daw tatayo yung ating pagkondena sa mga pinagsasabi nila bago pa ang araw na ito, at hindi tatayo yung ating iginigiit na may karapatan at tungkulin tayong itaguyod ang pambansang interes. Well, honestly para sa akin, no, bakit hindi tatayo no yung pagkondena sa kanila, mga babayan? Kasi no yung resolution na yun, kasi meron mga hindi pumirma oh. 'Di ba? May mga senador na hindi pumirma Oh. Dito pa lang makikita na, mga babayan, kung paano no nakikita ng China na mayroong pagkakawatak-watak sa ating hanay no sa Senado. Walang pagkakaisa kasi. Dito makikita natin sino ba talaga ang pinapanigan nitong mga tao na to. Pilipinas ba o China, mga babayan? Yun yung tanong natin tuloy natin. At minamaliit niya na halos 2/3 ng Senado ay pumirma nitong resolusyon. Ibig sabihin po, hanggang 36 minutes ago, half an hour before, salita pa rin ang salita ang Chinese Embassy Manila tungkol sa issue na ginawa natin ng resolusyon sa pamumuno ni Senator Kiko. Ganyan pa rin ang tono nila, bastos, walang paggalang. At gusto pa rin nila sila ang masusunod. Hindi lang diba? sa dagat ng Pilipinas, hindi lang sa social media ng Pilipinas, pati sa Senado ng Pilipinas. Kaya saganang akin lamang po, Mr. President at mga kasama, yang ganyang consistent na pambabastos, walang pagrespeto, napaka-undiplomatic na stance, saganang akin lamang po, ay lalong nagbibigay ng urgency na maaprubahan ang ating resolusyon. Salamat po, Mr. President. Before anything else, allow me to first associate myself with the manifestations of the principal sponsor, Senator Pangilinan, and the other sponsors and our colleagues. Secondly, yes, we will be perhaps studying the resolution, but in the same light, I suggest that we study the possibility of declaring that particular person a persona non grata. Nako, eto And na. that is very, very serious when the Senate does that. So I suggest that the Committee on Rules study the possibility. Senator Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. This is a point of clarification, and I'd like to address this to the distinguished sponsor of the resolution. Did I hear you correctly when you said that you were amenable to holding committee hearings in relation to this resolution? Well, I was open to the suggestion. I did not actually say I was adopting it. Thank you for the clarification. And if I may, Mr. Senate President, I consulted ChatGPT. Only the head of state may declare persona non grata when it involves diplomats. So we can only recommend, if we want to recommend. So persona non grata sa Senate. Yeah, but we cannot declare any diplomat persona non grata, just to clarify.
subject to validation by our lawyers in this hall, Mr. President. Let's just do debates and interpellations. No need to bring it up to a committee hearing and then we'll have an extended firefight in the committees, the committee level. I think the debate can actually be done on the floor. Let us discuss the positions on the floor, Mr. President. And then let us debate amongst ourselves what is the best course forward for our people and for our sovereignty, Mr. President. And therefore, to all our colleagues, maybe some time to study the measure, I move that we suspend temporarily the consideration of PSL. Okay, so yan mga kababayan, ano? So, yun po yung naging resolution nila, mga kababayan. 'Di ba? So, talagang bastos itong mga Chinese na to, mga kababayan, at hindi tayo ginagalang, ano? So, ito, panoorin natin itong balita na to. Matapos ihayag ni Senator JB na pwedeng i-recommendang persona non grata ang Chinese ambassador to the Philippines na si Jing Quan. Aba, yung Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei naman. Gusto ni Senate President Tito Soto na ideklara ring persona non grata. Alice number 28, Raymond Atpas, please come in. Raymond. Mayor, iminungkay ni Senate President Tito Soto na pag-aralan ang posibilidad na ideklara ang persona non grata ang deputy spokesperson ng Chinese Embassy sa Maynila na si Go Wei. Ito ay dahil sa idinamay na ang buong Senado sa mga binabatikos nito dahil sa kanilang pagsasalita sa issue ng West Philippine Sea. Kanina habang pinag-uusapan ang Senate Resolution 256 na nilagdaan ng 15 senador na kumukondina sa pangingialam ng Chinese Embassy sa internal affairs ng bansa, ay pinakita ni Senator Risa Ontiveros ang pinaka-huling post ni Go Wei na bumabatikos o isang minuto bago sila magsimula ang sesyon kanina na bumabatikos sa 15 senador at ipinakita pa sa Chinese Embassy Facebook page ang kanilang mga mukha. Pinalalabas nito na hindi umano makukuha sa padamihan ng bilang sa nagsasalita, kundi dapat ay harapin nila ang issue na pinag-uusapan sa West Philippine Sea. Ganun pa man, tumayo si Senate President Pro Tempore Panfilo Ting Lacson na sinabi nito na hindi maaring ang magdeklara sa isang diplomat na maging persona non grata, kundi ito ay maaari lamang na gawin ng Pangulo ng bansa. Kaya ang sabi ni Senate President Tito Soto, ire-rekomenda ng Senado sa Pangulo ng deklarang persona non grata ang deputy spokesperson ng Chinese Embassy. Yon, mga kababayan, ano? So kayo, ano sa palagay ninyo, mga kababayan, no? Dapat ba talaga, no, na ideklarang persona non grata, no, itong Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei, mga kababayan? O tanggalin na natin yung Chinese Embassy dito sa ating bansa? No, tuluyan na natin yan. Huwag na tayo makipag-cooperate dyan sa China. Tingin ko yan na lang yung magiging solusyon dyan, mga kababayan, kasi sobra na talaga yung ginagawa ng China, di ba? No, hindi na maganda yung kanilang ginagawa. No, ano sa palagay ninyo, mga kababayan, no? Comment sa ibaba yung mga opinion na atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video. Ito po muli ang inyong Kuya Mopsid sa Mobs TV. Peace. I'm out.